Noong dekada 90 ay nagsimulang makilala ang mga awitin gaya ng modelong Charing, Good Boy, In Love, at madami pa na pinasikat ng komedyante at tinaguri ang King of Philippine Novelty Reggae. Halika mga idol, kilalanin at alamin natin ang pinagdaanan at pagkawala ni Blackjack. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Si Joseph Amoto Formaran na mas nakilala natin bilang Joey o Blackjack ay ipinanganak noong July 25, 1969. Siya ay tubong Olongapo City. Bata pa lamang si Blackjack ay namulat na sa simple at payak na pamumuhay. Ang kanyang ina ay isang Jamaican descent at ang kanyang ama naman ay isang American serviceman na nakadestino dito sa base militar sa US sa Subic na pareho ditong nagkakilala. Subalit lumaki siyang hindi kapiling ang kanyang mga magulang at siya ay kinupkop ng isang pamilya na siyang nag-aruga at itinuring na tunay na anak na si Blackjack at pinag-aral siya ng mga ito ng elementarya at high school sa Costillajes, Zambales. Pero sa kabila ng pait ng kanyang nakaraan ay namuhay siyang puno ng sigla at naging likas sa kanya ang pagiging masiyahing bata kahit na sa kabila ng mga panunukso ng mga kapwa niya bata dahil sa naiiba ang kulay ng kanyang balat. Si Blackjack ay nakitaan ng talento sa larangan ng pagkanta. Madalas itong lumikha ng mga kanta na base sa kanyang malilikot na imahinasyon. Madalas itong kumakanta sa tuwing may programa sa kanilang paaralan. At ito na din ang nagtulak sa kanya upang pagpursigihan ang kanyang natatagong talento dahil di umano ay dito niya na ilalabas ang kanyang saloobin at dito na din siya nakasumpong ng kaligayahan dahil dumami na din ang kanyang mga kaibigan at nang lumaon ay sumasali na din siya sa mga singing kompetisyon na idinadaos sa kanilang lugar. Dito na din siya unti-unting kinagiliwan ng mga tao sa kanilang lalawigan dahil sa likas niyang husay sa pag-aawit at pagpapatawa, kaya naman madalas siyang naiimbitahan sa mga okasyon sa iba't ibang lugar sa Zambales. Hindi din akalain ni Blackjack na magiging hanap buhay niya ang kanyang ginagawang pagtatanghal. At laking pasasalamat niya dahil malaking tulong ito sa kanya at sa nakagisnan niyang pamilya para sa kanilang pangangailangan sa buhay. Bumuo na din si Blackjack ng sarili niyang banda at madalas silang nagtatanghal sa Olongapo. Pagkatapos nito ay nagtungo siya sa Maynila upang hanapin ang kanyang kapalaran. Dito ay bumuo na siya ng sarili niyang banda at nagtatanghal sila sa iba't ibang club at dito na din sila kinagiliwan ng mga manonood dahil sa kanyang mahusay na performance. Noong mga panahon na iyon ay labis silang hinahangaan dahil pinakakakaiba sila sa kasabayan nilang banda kaya naging marka na ni Blackjack ang kanilang reggae na tugtugan na hinaluan ng pagpapatawa. At si Blackjack ay nakilala matapos manalo sa isang patimpalak sa Itbulaga at pagpasok ng dekada 90, siya ay gumanap bilang Michael sa pelikulang Boy Kano noong 1992. At pagkatapos nito ay unti-unti na siyang nakilala sa mundo ng showbiz bilang isang komedyante. At taong 1997 ay nang madiskubre ang kanyang talent ng Viva Records kaya agad siyang binigyan ng isang recording contract at sa kaparehong taon ay nai-release ang kanyang unang album na Noon at Ngayon kasama ang kanyang single na Good Boy at ang mga kanta gaya ng modelong Charing, Noon at Ngayon, In Love at madami pa. At matapos umere sa mga istasyon ng radyo ang kanyang mga awitin ay naging hit kaagad ang mga ito. Lalo na ang kanyang mga kanta na modelong Charing na halos maya't maya ay mapapakinggan mo pinatutugtog ng mga panatiko
Bumenta ito ng napakadaming kopya, kaya naman nakatanggap ang kanyang unang album na Platinum Record Award. Sa sumunod na taon noong 1998 ay pinarangalan si Blackjack bilang Best Novelty Act at Best New Male Performer na iginawad ng Music Awards. At dahil na din sa tagumpay ng kanyang unang album, ay naging kabi-kabila ang kanyang mga concert sa buong bansa. Kasabay na din ang pagningning ng kanyang karera sa pag-aartista. Gumanap siya sa mga pelikula gaya ng Squala, Gangland, Dahil May Isang Ikaw, Asin at Paminta, Wait a Minute, Kapeng Mainit, Stupid Love, at ang pinakahuli ay ang masikip sa dibdib, The Bubita Rose Story. At nasundan pa ang kanyang mga album ng Magic Capote, Bombay. Nagpatuloy ang labis na kasikatan ni Blackjack at ang kanyang kwelang mga awitin, at kinilala din siya bilang King of Philippine Novelty Reggae. Pero sa kabila ng kanyang tinatamasang tagumpay at kasikatan, ay hindi naman nawawala ang pangungulila niya sa kanyang mga tunay na magulang. Kaya patuloy pa din niya itong hinahanap. Nung lumaon ay nag-isang dibdib naman sila ng kanyang asawa na si Twinkle Estanislao, na siyang nagpuno ng pagmamahal sa noon ay nangungulilang si Blackjack. At binigyan naman sila ng 4 na anak. Naging maayos ang kanilang pamilya. Subalit noong nagtagal ay nalulong naman si Blackjack sa sugal at sa masamang bisyo, at naubos ang kanyang mga naipon at nalubog sa pagkakautang. Pero sa suporta at pagmamahal ng kanyang asawa ay hindi nito sinukuan si Blackjack, at tinulungan siya nito upang maiyayos ang kanyang buhay. Kaya naman noong napagtanto niya ang kanyang mga maling nagawa ay laking pagsisisi at panghihinayang, dahil ang magandang karera at ang mga naipundar niya ay nawala na. Pero ganun pa man ay nagsimula ulit itong bumangon at mangarap para sa kanyang pamilya. Muling bumalik si Blackjack sa pagbabanda, at nagpasya silang pumunta sa iba't ibang bansa upang doon magtanghal at kumita ng pera. At taong 2007, muling nagbalik si Blackjack sa bansa at nakapag-release ng album na pinamagatang Blackjack's Tribe. Subalit hindi na ito masyadong sumikat, hindi katulad ng mga nauna niyang mga awitin, kaya lalong tumamlay ang kanyang karera sa industriya ng musika. Kaya mas pinili na lang niya na magtanghal sa mga club at mga event katulad ng una niyang nakagawian noong siya ay nagsisimula pa lamang. Di nagtagal ay nagsimula na din silang magnegosyo ng kanyang butihing asawa. At noong 2016 ay nagpasya na silang lumipat sa isang condominium sa Makati upang mapalapit sa lugar kung saan ang kanilang pinagkakakitaan. Subalit tila yata nagbalik si Blackjack sa kanyang masamang bisyo, dahil maraming nakakapansin na may kakaiba na ikinikilos ito. At ilang buwan pa lamang ang lumipas ay madami nang nagrereklamo ng mga nakatira sa condominium na di umano ay bigla na lang daw nagtatanggal ng damit pang ibaba itong si Blackjack sa harap ng mga kababaihan. At may pagkakataon din na nakikita siyang ipinapasok ang kanyang ulo sa loob ng plastic bag. Kaya sinaway siya ng nakakita dahil baka hindi ito makahinga sa kanyang ginagawa. Ayon sa nakasaksi, noong mga oras na iyon ay tila wala sa kanyang sarili si Blackjack, at kinabukasan ng ito nang makauwi galing sa kanyang gig ay sinita ito ng gwardiya dahil mukhang wala na naman ito sa kanyang katinuan, dahil hinubad na naman ito ang kanyang suot na damit, at pagkatapos nito ay nagtungo ito sa rooftop ng nasabing condominium. Muli siyang sinaway ng gwardiya dahil baka kung ano pa ang gawin nito. Kaya pumasok na lang si Blackjack at nagkulong sa kanyang silid. At noong madaling araw na ay kinausap ng gwardiya ang anak ni Blackjack na silipin ito mula sa kanyang kwarto, dahil tila nga ba iba ang kinikilos nito. At nung makita si Blackjack ng kanyang anak ay wala na itong damit at wala na ding buhay, habang nakasaklob ng isang plastic bag sa kanyang ulo.
Inimbestigahan ito ng mga pulis, ngunit hindi naging malinaw ang kanyang pagkawala dahil di umano ay mahirap gamitin ang isang plastic bag para kunin ang iyong buhay. Wala din silang nakitang foul play dahil wala namang nakitang pamumuwersa at panlalaban sa naturang lugar. Isang palaisipan sa lahat ang kanyang pagkawala dahil maraming nagsasabi gaya ng kanyang pamilya at mga kaibigan na hindi iyon kayang gawin ni Blackjack. Ang pangyayaring ito ay labis na dinamdam ng kanyang asawa na si Twinkle na naging sanhi ng pagbagsak ng kalusugan nito. Kaya noong March 31, 2018, pumanaw ito dahil sa atake sa puso na dahil na din sa labis na kalungkutan.